To all the ladies in the place with style and grace, allow me. Sino nga naman ang hindi makakakilala kay Biggie? Ang isa sa pinakakilalang rapper sa buong mundo. Halina't alamin natin ang ilang detalye sa buhay ng ating bida sa kwento na ito. Si Christopher George Latorre Wallace o mas kilala sa pangalang The Notorious B.I.G., Biggie or Biggie Smalls ay ipinanganak noong May 21, 1972 sa Brooklyn, New York City. Ang mga magulang nito ay parehong galing Jamaica na nag-migrate lamang sa US. Ang ina ay isang preschool teacher habang ang ama naman ay isang welder at politician. Nasa 2 taon pa lamang si Biggie nang iwan ng ama kaya napilitan ang kanyang ina na kumuha ng 2 trabaho. Pinalaki ang ating bida na Katoliko. Ito ay nag-aral sa Queen of All Saints Middle School kung saan maraming beses nakakuha ng award, partikular na sa English na subject. Ang palayaw na big ay kanyang nakuha nang ito ay 10 taon pa lamang dahil sa pagiging overweight nito. Nagsimula ito sa pagbebenta ng droga sa edad na 12 na nalaman na lang ng ina noong siya ay nagkaedad na. Nagsimulang mag-rap si Biggie nang ito ay teenager pa lamang. Ang pinakaunang alias na kanyang ginamit ay MC West. Nakiusap sa ina si Biggie na ilipat ng school noong high school. Ito ay nag-aral sa paaralan kung saan nag-aral sina Jay-Z at Busta Rhymes. Sa school na ito ay natutunan ng ating bida ang smart-ass na attitude. Sa edad nito na 17 ay tumigil na sa pag-aaral ang ating bida at mas naging malapit sa krimen. Sa parehong edad ay nahuli ito sa pagdadala ng armas. 5 taon ang naging probation ni Biggie. Taong 1990 ay nahuli ito dahil sa pag-violate ng probation. Makalipas ang 1 taon ay nahuli na naman siya sa pagbebenta naman ng crack cocaine. Nanatili ito sa kulungan ng 9 na buwan at nakalaya lamang ng makapagpiyansa. Matapos makalaya ay nagsimulang gumawa ng demo tape ang ating bida. Ito ay ang Microphone Murderer kung saan ay ginamit niya ang alias na Biggie Smalls. Ang pangalang ito ay mula sa isang character sa movie na Let's Do It Again noong 1975. Sa tulong ng mga DJ na sina Mr. C, Big Daddy Kane at Juice Crew ay nakarating ito sa editor ng The Source noong 1992. Ang The Source ay isinama ang ating bida sa isang column kung saan nafe-featured ang mga promising rappers. Ito ang naging daan para marinig ang demo tape ng ating bida ni Sean Puffy Combs na nasa pamamahala pa noon ng Uptown Records. Agad na nakipagkita si Puffy sa ating bida at pinapirma din ang kontrata sa Uptown. Matapos ng 1 taon ay natanggal sa Uptown si Puffy kaya naman nagtayo ito ng sariling label, ang Bad Boy Records kung saan agad na lumipat si Biggie. August 8, 1993 nang ipinanganak ang panganay ng ating bida mula sa matagal na nitong girlfriend. Kahit hiwalay na sila ay ipinangako ni Biggie na gagawin ng lahat upang mabigyan ng magandang buhay ang bata. Nang malaman ito ni Puffy ay sinabihan siya na itigil na ang pagbebenta ng droga para sa ikabubuti ng kanyang buhay. Bago natapos ang taon ay nakakuha ng exposure ang ating bida sa remix ni Mary J. Blige sa kantang Real Love. Dahil ang alias na Biggie Smalls ay may nagmamay-ari na, ay kumuha ito ng panibagong pangalan. Dito na niya ginamit ang The Notorious B.I.G. Sa panahong ito ay naging close si Biggie kay Tupac Shakur. Naging matalik na magkaibigan ng dalawa. Sinasabing ang estilo ni Biggie sa pag-rap ay naimpluwensya ng malaki ni Tupac. Ang kanyang solo track na Party and Bullshit ay lumabas naman sa Who's the Man soundtrack. July 1994 kasama sina LL Cool J at Busta Rhymes ay napabilang sila sa remix na Flava in Ya Ear ni Craig Mack kung saan umabot ito ng number 9 sa Billboard Hot 100. August 4, 1994 nang magpakasal si Biggie sa singer na si Faith Evans. Ilang araw matapos nito ay naging successful ang kanyang first pop chart bilang solo artist sa AA side na Juicy/Unbelievable. Ang lead single sa kanyang debut album ay agad nag-number 27. Ang Ready to Die ay nailabas noong September 13, 1994. Ito ay nag-number 13 sa Billboard 200 chart at na-certified ng 4 na beses bilang platinum. Hindi lamang ang katang Juicy ang naging mabenta, isama mo pa ang Big Papa na nag-number 1 sa US rap chart, pati na ang One More Chance na bumenta ng 1,000,000 copies noong 1995. Nakilala at naging kaibigan ng ating bida ang basketball player na si Shaquille O'Neal. Dahil sa laki ng tiwala at respeto niya dito, ay nagawa pa nila ang collaboration song na You Can't Stop the Rain. Nakatrabaho din ng ating bida ang pop singer na si Michael Jackson sa kantang This Time Around. Ito ay kasama sa album ni MJ noong 1995 na History, Past, Present, and Future Book 1. August 1995 nang i-release ng grupo ni Biggie na Junior MAFIA
o Junior Masters at Finding Intelligent Attitudes ang kanilang debut album na Conspiracy. Kasama niya sa grupo na ito ang mga kababatang sina Lil Kim at Lil Sis na kalaunay nag-solo din. Nag-gold ang album pati na ang mga single na Players Anthem at Get Money. Marami pang nakatrabaho ang ating bida. Maraming awards din ang kanyang nakuha tulad ng Rap Artist of the Year, Best New Artist sa solo category at iba pa. Kasabay ng kanyang pag-angat ay ang mga kontrobersya. Isa na dito ang rivalry sa pagitan ng East and West Coast hip-hop scene kasama si Tupac. Habang nakakulong si Tupac ay sinabi umano nito na may kinalaman ang founder ng Uptown Records na si Andre Harrell sa nangyaring nakawan noong November 30, 1994. Lalo pang nagkainitan ng dalawa nang makalaya si Tupac at naging miyembro ng Death Row Records noong October 1995. Naging magkalaban kasi ang Bad Boy Records at Death Row sa business na lalong nagpaigting sa away ng dalawa. Naaresto din itong si Biggie noong March 1996 dahil sa pagbabantang papatayin ang dalawang fans nito. Dahil guilty ay nagkaroon ng 100 hours community service. Kalagitnaan ng 1996 nang mahuli ulit siya sa kanyang bahay sa Teaneck, New Jersey dahil sa droga at armas. Nang ilabas ni Tupac ang Hit 'Em Up na diss track noong June 1996 ay sinabi niya na nakasiping umano nito ang asawa ni Biggie na si Faith Evans. Kaya naman lalong lumaki ang away ng dalawa. Hindi tuloy nakakapagtaka na madamay ang pangalan ni Biggie nang mamatay si Tupac dahil sa pamamaril. Pagkalipas ng 2 araw matapos mamatay si Tupac ay nahuli sina Biggie at Lil Sis sa Brooklyn. Dahil naman ito sa paghit-hit ng marijuana sa publiko. Nang sumunod na araw ay nagrenta ng Chevrolet Lumina na sasakyan itong si Biggie. May problema sa brake ang sasakyan ngunit pinagsawalang bahala ito ng ating bida na tinutulan ni Lil Sis. Sa huli ay ginamit pa din nila ito at naging dahilan ng kanilang aksidente. Bumangga sa rail ng New Jersey ang kotse at nagtamo ng pinsala sa panga si Lil Sis. Ang kaliwang legs naman ni Biggie ay tinamaan habang si Charlie Baltimore ay may tinamu din. Ilang buwan ding nanatili sa ospital ang ating bida. January 1997 nang basahan si Biggie na magbayad ng $41,000 na damage dahil sa pambubugbog sa isang individual. Nakasuhan siya ng criminal assault dahil dito. March 8, 1997 nang umattend sa Soul Train Awards ang ating bida. Matapos nito ay nagkaroon ng after party sa Peterson Automotive Museum na agad pinasara dahil sa dami ng tao ng 12:30 AM. Yun kasi ang advice ng fire department. Umalis sila Biggie kasama ng kanyang grupo upang bumalik na sana sa hotel na tinutuluyan. Sila ay lulan ng 2 sasakyan. Naupo ang ating bida sa harapan ng passenger seat. Kasama nito sa sasakyan sina D-Rock, Lil Sis at ang driver na si G-Money. Sa kabilang sasakyan ay naroon si Combs at 2 bodyguard. Kakonvoy din nila ang Bad Boy Security Director na si Paul Offord. 12:45 nung huminto sila sa red light 50 yards ang layo mula sa museum. May humintong itim na Chevy Impala sa tabi ng kanilang sasakyan. Bumaba ang bintana sa driver's seat ng sasakyan. Lulan nito ang isang African-American na lalaki. Ito ay naka-blue na suit at tie bow. Nilabas ng lalaki ang 9mm blue steel piston at pinaulanan ng bala ang sasakyan ni Biggie. Ang ating bida ay nagtamo ng 4 na tama. Agad siyang dinala sa ospital at nilapatan ng lunas ngunit di na kinaya ni Biggie. 1:15 AM nang in-announce na wala na itong buhay. Ang 3 tama ay di naman fatal. Ang isa lamang dito ang matindi. Pagkalipas ng 16 na araw mula nang pumanaw si Biggie ay lumabas ang kanyang double disc second album katulad ng original na plano. Ito ay ang Life After Death na nag-number 1 sa Billboard 200 na certified diamond ito sa RIAA. Nawala man si Biggie ay patuloy pa din ang mga kaibigan sa pag-aalala sa kanya. Masasabi na isa sa biggest name sa industriya ng hip-hop ang ating bida. Hindi man naging mahaba ang kanyang buhay tulad ng marami pang ibang rapper, di naman makakalimutan ang kanyang naging ambag bilang The Notorious P.I.G.